Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jemary Maningo at ngayon ay tatalakayin natin ang death penalty. Ayon kay Carlos H. Conde, ang parusang kamatayan ay hindi ang sagot sa problema ng krimen sa ating bansa. Ito ay isang malupit, hindi epektibo at hindi makatarungang parusa. Dapat nating tanggihan ang muling pagpapatupad ng parusang kamatayan at ituon ang ating pansin sa mga tunay na solusyon sa krimen. Ang death penalty sa Pilipinas ay ang mga madaming sala o kasalanan sa bansa. Dahil mas madami ang nilalaman ng death penalty sa Pilipinas, lalo na't sa mga mamamatay tao, bibigyan sila ng mabigat na kaso dahil sa nagawa nilang hindi maganda sa kanilang kapwa. Maaari silang makulong ng pangmatagalan patungkol sa kanilang kaso at dinulot sa lipunan. Dahil ito ay pinagbabawal sa lipunan o bansa na pumatay ng kapwa, isa din ito sa pinakamataas na kaso at maaari din itong magsilbi na panghabang buhay na pagkakakulong. Dahil ang parusang kamatayan ay isang malupit at kailanman hindi na maibabalik na parusa. Kapag pinatay natin ng isang tao, ay wala nang pagkakataon para sa pagsisisi, pagbabago o pagbabayad sala. Ang pagkakamali sa hustisya ay hindi maiaayos kung ito ay ginawa na natin. Ang parusang kamatayan ay hindi epektibo sa pagpigil sa krimen na gagawin. Maraming mga bansa na nagpatupad na parusang kamatayan ang hindi nagpakita ng makabuluhang pagbabago sa krimen na ginawa. Sa katunayan, ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na parusang kamatayan maaari silang magdulot ng pagtaas na karahasan dahil sa parusang kamatayan ay isang panganib na karapatang pantao. Lalo na't ang bawat tao ay may karapatan mabuhay sa mundo at ang Estado ay walang karapatan kumuha ng buhay ng sinuman. Ang muling pagpapatupad ng parusang kamatayan ay maglalagay panganib sa Pilipinas at ang ating bansa ay nagpirma sa mga international na kasunduan na nagbabawal sa mga parusang kamatayan. At ang paglabag sa mga ito ay magpapahina sa ating kredibilidad sa pandaigdigang komunidad sa halip na itoon ang ating pansin sa parusang kamatayan ay dapat nating bigyan diin ang mga hakbang na naglalayong maiwasan ang krimen at panganib para na din mapaganda ang ating sistema ng hustisya. Dapat kailangan palakasin ang ating mga programa sa edukasyon, pagsasanay sa trabaho at pag-aalaga sa kalusugan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na magkaroon ng mahusay na buhay, na iwasan ang mga krimen. Dapat din nating siguraduhin ang ating sistema ng hustisya ay patas at makatarungan para mabigyan lahat ng hustisya ang ibang nangangailangan at ang mga akusado na magkaroon ng patas na paglilitis at makatanggap ng nararapat na parusa.